What's up mga ka-Islaw? So welcome back ulit sa ating channel. So Don Islaw. So matagal-tagal ho tayo hindi nakapag-upload. So ngayon mga ka-Islaw, kay update ko kayo sa aking mga bagong alaga. So may mga pasisi ulit tayo mga ka-Islaw. Ito po ay magpa 5 months na. So naglalaban-laban na 6 months, magsi 6 months na. Maglalaban-laban na siya. Yellow ligid. Kasi yellow ligid hats yung nanay, tapos white kilso yung tatay. Pang ano talaga to mga ka-Islaw, pang battle cock. Mga palahi na to namin dito sa backyard namin. So marami to mga ka-Islaw, meron pa akong 15 piraso doon na 3 months. Ito 6 lang to. So ang isa andito. So magkakapatid. Ito yun siya mga ka-Islaw, gwapong gwapo. So yan, lugon pa yan. 6 months na. So yun yung aking update sa inyo mga ka-Islaw sa ngayon. So bukod sa mayroon tayong pasisi uli na panibago. So andito 10 piraso po ito. So nilimliman ng inahin. Ewan ko lang kung mabubuhay kasi tag-ulan nga ngayon. Sana mabuhayan tayo ng mga manok mga ka-Islaw, yung mga sisiyo natin. So may 3 months kasi ako doon na nag-aaway-aaway na hanggang ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya. So yun mga ka-Islaw, so sabi ko nga sa inyo, mayroon akong magti 3 months dito ng mga pasisiw. Yan So bali 6 na piraso ito na pasisiw ko sa ganito. So kanina naman 6 din yun. So mayroon pa ako doong 10 na ganitong lalaki. So may 10 ako, ay 15 lahat. Ito sila mga ka-Islaw. Ito 15, ang gulo no. May 10, may 5, may... So sa madaling sabi, yung mga lalaki lahat-lahat na halos ganito kalalaki ay 15 piraso. So dito lang yan sa aking backyard. So mayroon pa akong maliliit doon na isang buwan kalahati. So tingnan nyo mga ka-Islaw. Ang gwapo niya. So napakalaking mga manok ito, matataba lusog. So ang tatay naman ito mga ka-Islaw ay lemon sweater. So yung brood ko ito na lemon sweater na 3 times winner. So ito naman yung anak. So ganun pa rin, bulik pa rin yung nanay. Ayan maglalabas sila ng mga bulik. So sana dumami at dumami pa sila mga ka-Islaw, dahil para sa sunod na mga mayroon tayong mga panlaban na madami at hindi lang pa isa-isa. So ngayon mayroon akong 6 na lang, 2 broodcock, 2 battle cock, saka 1 balda. Yun na lang yung manok ko dito na medyo malaki-laki, kasi yung isa natalo. So natatalo din mga ka-Islaw. Ayun malakas tumilaok yung mga stag ko. So yan ay going 6 months. Naalagaan namin dito kasi dalhin namin to sa Bulacan kapag malalaki na, yung pantali na mga ka-Islaw. So doon namin ito tatali kasi dito sa napakasikip dito sa area na nasa bahay lang, masikip. Hindi po kami malawak yung area. So hindi naman kasi amin to malawak siya, pero hindi naman sa amin, medyo nakakahiya sa may-ari. Kaya limitado yung space namin mga ka-Islaw. Mga gusto pa lang mag-abil ng mga sisiyo, mura lang. Madami akong babae dito. Yung pamanimula lang, mga backyard lang, pero maganda ang mga lahi ito mga ka-Islaw. Makikita nyo punta kayo sa aking page na Don Islaw. Doon yung makikita yung mga laban namin, manalo or matalo. So subscribe nyo yun, subscribe. So ang pilit ko talaga ditong pinapadami yung open air, kasi yun talaga yung ko, target ko talaga na dumami yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga ka-Islaw. Sa ngayon, so ito na muna. So meron pa ako nung naglilimlim na 10, 2 mga malapit rin magsisiw yun mga ka-Islaw. Tapos ito, malapit na mangitlog yung isa. So yung golden boy, malapit na rin mangitlog. Kaya pag nangitlog, edi
Madami na madami. So kanina wala, may pumunta dito yung kasama natin sa trabaho noon, si Sir Crescencio. So hiniram yung broodcock natin. Pinahiram ko naman, hindi naman tayo madamot, basta ayusin lang. Pinahiram ko, tapos pinadalhan ko pa rin sila ng itlog na may similya. Nasa 13 daw yun, sabi ni Alan. So 13 pirasong itlog na may similya. So ganun tayo kabait. Sana mapadami niya yun. So ipapa-incubate daw niya yun. Tapos hiniram niya yung broodcock natin na biboy line. So yun mga kaislaw. So update at i-update ko kayo sa mga ano. So ngayon mahibihira lang ako naka-upload dahil nga ay busy. Busy tayo sa trabaho. At saka nakaka-uwi ako anong oras na mga kaislaw. So yan sa likod ko nakikita nyo. May mga nakakulong dyan. Malalaking laki ng mga manok. Dalawa babae, so idadalhin natin yan sa Bulacan ngayong, Laguna ngayong Sabado. Sa Sabado dalhin din sa Laguna, kaya mababawasan na yung mga manok dito. Lahat ng babae idadalhin na natin para hindi na masikip at makagala-gala na rin yung ibang ano natin. Tulad dito mga kaislaw, yung mga inahin na to, so malalaki ng itlog niyan. Problema, walang similya. Walang similya mga kaislaw dahil hindi namin pinapakastahan. Wala kasi mapaglagyan talaga. At saka dito sa area walang kung sakali man papagalitan na kami ng may-ari. So yun mga kaislaw. Ito pala kaislaw, pakita ko sa inyo. So, ito yung namin, golden boy. Ang inahin namin. Kaso nga lang napanot yung likod. Yan nagtutubo pa lang. So, golden boy ito galing kay Sabong Pinas. Nangingitlog na. So, hindi ko lang inanuhan kasi medyo sumubra nga yung pasisyo namin. Mahirap pag sumubra. Hindi kaya ng budget. So yung tips ko pala sa inyo mga kaislaw, so kung magpapalahi kayo dapat ay yung kaya lang ng budget. Kasi pag hindi kaya ng budget, nako, apektado lahat ng ng ekonomiya. Siyempre kukunin mo yan doon sa sa panggastusin nyo sa araw-araw. So dapat pag nag-breed kayo ng manok or nagpadami or pumasok kayo sa ganitong bisyo, so dapat meron kayong naka-divide na. So iba yung pang manok, iba din yung pang bahay, iba din yung pang upa sa bahay, iba din yung pang allowance, iba din yung pang paaralan. So ganun ka proseso yung pag divide sa allowance kasi gastos ang manok, lalo na pag mga sisiw pa lang, pagkagastos niyan. Hindi pwedeng pababayaan mo kasi nagpasisiw ka nga, pinabayaan mo rin. Kung ganun din, useless. Huwag ka na lang mag-alaga kasi kawawa lang. So yun yung dapat isalang-alang natin, na dapat ay mayroon kayong allowance talaga or sobra doon sa budget ninyo bago kayo mag-alaga ng manok. Kasi pag nag-alaga lang kayo at gumaya-gaya, tudas mga kaislaw. Subok ko na, vitamins pa lang aray ka na, nagkasakit sigurado. Sa mga incubator pa lang pag pa-incubate ka pa lang, may sarili akong incubator